So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog. At bago natin simulan itong vlog na to guys, meron lang akong babasahin sa inyo na isang comment ng ating viewer sa ating channel. At ang sabi niya, ang lit-lit lang ng kita sa YT. Akala ng iba, even ako before malaki. Kumikita sila hindi sa views lang, not unless may millions views ka or 100 plus views maybe. Maliit lang talaga, hindi sulit sa time and effort mo sa paggawa ng quality videos at time na binibigay mo. So dito sa vlog na to guys, i-discuss natin kung bakit para sa akin is still worth it magsimula sa YouTube, especially malapit na yung year 2026. At dito guys, i-discuss natin yung 5 key factors na sa tingin ko kung bakit worth it pa rin na magsimula kayo sa YouTube. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So guys, para sa akin yung number 1 is passive income. So dito kasi sa YouTube guys, as long as meron kayong community, viewers at talaga namang nakabuo kayo ng fanbase na sinusuportahan, yung contents na ginagawa nyo dito sa YouTube is talagang passive yung pwedeng maging income nyo dito. Ang maganda kasi dito sa YouTube guys, hindi naman ganun kataas yung threshold nila. So minimum $100 yung kanilang threshold dito bago sila makapag-release ng sahod sa atin monthly. So ibig sabihin guys, kung hindi kayo mag-e-effort, kung hindi kayo gagawa ng niche or talagang hindi kayo makakaisip ng mga videos na sa tingin nyo is papanoorin ng mga target audience nyo, is hindi talaga po kayo kikita rito. Unless kung kayo po ay nakapokus sa live streaming. Kasi guys, sa live streaming, pwede po kayong magbigay ng donation sa inyong mga paboritong streamers dito sa YouTube via super stickers, via super chats. Okay? Kasi guys, kaming mga content creators, hindi lang po kami kumikita sa ads revenue. So pwede rin po kami kumita through donation sa live streaming, through membership every time na may magpapa-member po sa amin, and pwede po silang mag-donate rin sa aming mga videos via super thanks. At ang maganda dito sa YouTube guys is hindi lang po yun yung source of income namin. So meron na din po kaming tinatawag na YouTube Shopping na kung saan sobrang laking tulong din po sa amin bilang isang content creator kasi dahil nga mag-partner na ang Shopee at ang YouTube is automatically pagka meron po kaming products na tinatag sa aming mga videos at binibili ito ng aming mga viewers, or let's just say even though na wala kaming tinatag, so si YouTube na po yung bahalang maglagay ng products na pwedeng bilhin ng aming mga viewers depende sa gusto nila. So ibig sabihin guys, kumikita rin po kami through commission dito sa YouTube. Kaya para sa akin guys, sobrang imposible naman na hindi kayo umabot sa $100, lalo na kung stable na po yung viewership nyo, yung channel nyo at talagang may nanonood sa mga videos nyo. Unless kung nagsimula kayo sa hindi magandang sistema, or let's just say sa peke na sistema, kumbaga hindi organic yung pagangat ng channel nyo, hindi authentic yung mga nanonood sa inyo, or let's just say sumasali kayo sa mga sistema na hindi naman talaga effective para umangat ang isang YouTube channel. So yun lang yung magiging dahilan guys para sa akin na hindi nyo maabot yung minimum threshold ng YouTube na $100. So dun sa mga nagtatanong sa akin, DJ, may monthly ka na ba sumasahod sa YouTube? So guys, lagi kong sinasabi ito sa mga past videos ko na yes guys, so monthly na po tayo sumasahod dito sa YouTube. So guys, yung pangalawang key factor para sa akin, that's why worth it pa rin na magsimula kayo ng vlogging dito sa YouTube, is that maganda lagi yung updates ng YouTube, lalo na may mga bago siyang monetization features dito sa YouTube. So nung nakaraang vlog guys, diniscuss ko yung about sa YouTube Gifts na kung saan meron pa lang siya sa USA. But soon guys, pwede rin na magkameron ito sa Pilipinas. So yung YouTube Gifts guys, pwede siyang ihalin tulad dun sa stars na nakukuha natin through live streaming sa Facebook. So parang ganun siya guys. And of course dun sa TikTok, no? Kung magla-live kayo dun guys, di ba lalo na kung monetize na po yung mga TikTok accounts nyo, is possible na po tayong bigyan ng gifts doon. So guys, yung YouTube Gifts, parang ganun din po siya. So even though wala pa siya dito sa Pilipinas, but still, alam natin na time to time na may mga bagong updates ang YouTube na makakatulong sa atin na mga monetized channel para mas mapaangat natin yung revenue natin dito sa YouTube, no? Hindi lang po sa ads revenue, hindi lang po sa mga supers, hindi lang po sa membership, hindi lang po sa mga commission through shopping, no? Pati na rin sa mga YouTube gifts na soon pwedeng magkaroon din dito sa Pilipinas.
So guys, hindi lang yan. So pwede rin po tayong kumita through sponsorship, through brand collaboration, no? Lalo na pagka may third party na nag-reach out sa atin para magpa-promote ng kanilang mga products and services. So that's why, no, yung nagsasabi na maliit ang kitaan dito sa YouTube. So maybe kayo yung mga YouTube channels na hindi authentic yung pag-angat, or let's just say hindi nyo pa nararanasan na kumita or ma-monetize dito sa YouTube. Ang sa akin lang guys, isineshare ko sa inyo yung base sa aking experience na sobrang daming sources na pwede natin pagkuhanan ng revenue dito sa YouTube, no? Outside din dito sa YouTube, lalo na yung nabanggit natin through sponsorship and brand collaboration. So dun sa mga nagtatanong, DJ, ano ba yung brand collaboration, ano ba yung sponsorship? Kung napapansin nyo guys, di ba, sa aming mga content creators is may mga nag-i-email sa amin, may mga nag-reach out sa amin, like yung pinopromote ko, which is yung CocoDP. So guys, every time na pinopromote ko yung services nila or yung kanilang website is bayad ako doon. So magiging transparent ako sa inyo kasi biglang may mga nagtatanong na, DJ, bakit ganon? Bigla ka na lang may isisingit na video from CocoDP. So ano ba yon? Ano ba yung sense nun? So guys, yun po yung sense nun. So binabayaran nila ako, and at the same time, bilang kapalit ng bayad nila is pinopromote natin yung website nila. Kung ikaw ay naghahanap ng murang diamond sa Mobile Legends or naghahanap ka ng murang coins sa Popolive guys, I suggest you visit CocoDP. So guys, hindi lang po games ang meron dito. So meron ding live streaming platforms and gift cards like Popolive, iTunes gift card, PlayStation gift cards, Xbox gift cards, Chamet, Sugo Boys Live, Bigo Live, IMO, Star Maker at marami pang iba. And guys, paalala ko lang sa mga CocoDP users na para makuha nyo yung exclusive discount nila is kailangan nyo pong gamitin yung link na nasa comment box ng ating video. And guys, wag nyo po kakalimutan ilagin yung mga Google accounts nyo sa CocoDP para po magamit nyo po yung exclusive coupon nila. Pero ang tanong ng karamihan sa mga viewers ko na, DJ, paano ba kami pwede makabili ng Popolive coins dyan sa CocoDP? So una sa lahat guys, i-click nyo po yung CocoDP, and then step number 1, enter your user ID number. Step number 2 guys, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3 guys is yung payment method, and I suggest kung gusto nyo makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP is gamitin nyo po yung CoCoin payment method. Yung step number 4 naman guys, huwag nyo pong kakalimutan yung email address nyo, at yung final step guys, click buy now. So guys, wala pang isang minuto is marireceive nyo na po yung package nyo via notification sa email at mismong doon sa application. So guys, ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. So guys, yung pangatlong key factor naman para sa akin is better platform po talaga ang YouTube, no? Kasi guys, nasubukan ko na mag-TikTok, nasubukan ko na din mag-Facebook or dun sa Meta, gumawa ng content, and then sa TikTok guys, naranasan ko na din doon mag-live or mag-upload ng mga videos. But syempre guys, every platform, meron po silang iba't ibang specialty. Pero para sa akin guys, ang YouTube kasi is nag-upgrade po talaga sila. So let's just say guys, nakakasabay po talaga ang YouTube sa trends. Tapos ang matindi dito, sinasabi pa ng iba na, DJ, wala na kasi masyadong viewers dyan sa YouTube. So naglipatan na po dito sa Facebook or dito sa TikTok. So guys, based po yan sa observation nyo. But bilang kami na content creators is kami po yung nakakapansin, no, nung mga viewers, and at the same time kung dumadami pa ba yung mga gumagamit ng YouTube nowadays, or kung mas dumadami pa ba yung mga nagko-content dito sa YouTube. So guys, kaya nasabi ko na better platform ang YouTube kumpara dun sa nabanggit natin kanina is that yung sources of income natin dito sa YouTube. And guys, may napansin din kasi ako kaya hindi ko maiwasan ay pagkumpara ang YouTube sa Facebook. So guys, disclaimer, no? So wala tayong sinisiraan na platform dito, but syempre ito lang yung napansin natin pagdating sa sahuran dito sa YouTube at saka sa Facebook. So dun sa Facebook guys, may nakita akong content creator na umabot siya ng 1 million to 3 million views doon sa kanyang Reels. At yung nakuha niya lang na revenue is nasa $10 mahigit lang, or hindi yata lalagpas pa ng $20. But dito kasi sa YouTube guys, ang daming nakaka-apekto na kahit hindi ganun kataas yung viewership mo is pwedeng magkaroon ka ng mataas na sahod o revenue. So nabanggit na po natin yan sa mga vlogs natin, which is pwedeng maka-apekto dito yung types of ads, yung RPM, kung magkano yung per 1,000 views, kung magkano yung binabayad ng advertiser sa atin. So sa maniwala kayo sa hindi guys, yung kinikita ko sa every 1,000 views na nakukuha ng mga videos natin is nasa 100 to 150 pesos. So meaning guys, kung aabot po ng 10,000 views yung nakukuha ng mga long form videos ko daily, so pwede akong kumita ng 1,000 pesos mahigit every day.
So, depende po yan guys, kung aabot po yan ng 10,000 views every day. So, kung ikukumpara nyo naman guys sa million views na pahirapan pang umabot ng $20, so dito pa lang guys, masasabi ko na much better ang YouTube pagdating sa sahod. So, para sa akin guys, yung pang-apat na key factor, that's why sinabi ko na worth it pa rin naman magsimula ng vlogging dito sa YouTube, is hindi na po kayo mahirapan pagdating sa pag-obserba nyo sa inyong mga analytics, or let's just say, ang YouTube kasi guys is merong tinatawag na good data collection. Lalo na kung pupunta po kayo sa inyong mga YouTube studio, talagang naka-organize po yung kanilang analytics doon. Kung gusto nyo pong i-check yung everyday analytics, yung weekly, yung monthly, or let's just say yung lifetime analytics ng inyong mga channels, mapa subscribers, mapa views, or watch hours, guys, naka-organize siya doon. So dahil doon guys, mas nauunawaan ng content creator kung paano ba gumagana or ano ba yung nangyayari sa channel niya mismo. No? Unlike sa ibang platform na hindi natin maintindihan, ang daming metrics, ang daming graph, but hindi naka-organize or hindi nakalagay doon kung ano ba talaga yung pwede natin tignan sa analytics na yon, or hindi natin mapagkumpara lahat dahil hindi organize yung metrics nila. Kung ikukumpara natin dito sa YouTube guys, na once na pumunta tayo sa YouTube Studio, once na i-browse natin kung ano yung gusto natin i-check, is talaga naman guys na makikita natin na sobrang maayos siya. And then talagang halos lahat ng detalye ng mga viewers natin makikita natin dito. Yung mga channels na kaparehas ng content natin is dito nyo rin makikita. Kung anong oras ba madalas nandito yung mga viewers natin, dito rin po natin nakikita. And of course guys, ilan ba yung nadadagdag sa viewers natin daily, weekly, monthly, ganun din sa subscribers, watch hours, at sa revenue po natin dito sa YouTube. So meaning guys, naka-organize siya, madali siyang makita, madali siyang maunawaan, which is yun po yung gusto natin bilang content creator kung magsisimula tayo mag-vlog sa isang platform. So para sa akin guys, yung panglima, and I think ito na yung pinakang last na i-discuss ko sa inyo sa vlog na to, that's why nasabi ko na worth it pa rin mag-vlog dito sa YouTube. It's because meron siyang helpful guides and tips, no? So that's why dito sa YouTube guys, madali na po magsimula ng channel kasi madami mga content creators katulad ko na nagbibigay ng tips paano kayo pwede makapagsimula dito, no? Mapa faceless channels, mapa YouTube automation, or iba't ibang tips paano nyo ba pwede i-showcase yung talent nyo dito sa YouTube or social media. And bukod pa dun guys, pag nagkaroon kayo ng problema sa inyong mga YouTube channels is madali lang po i-reach out ang YouTube through help and feedback. So doon naman sa help and feedback guys, kung magkaroon man kayo ng problema sa inyong mga analytics, or let's just say simpleng problema sa inyong YouTube channels or katanungan mismo dito sa YouTube, is pwede nyo pong screenshot yung problema nyo and then isend nyo lang po sa help and feedback ng YouTube. So guys, ang maganda kasi dito sa YouTube, once na kayo po ay mag-send ng feedback sa kanila, is meron naman agad reply, lalo na kung may problema po talaga kayo. Depende na lang din siguro guys sa dami ng may feedback, or let's just say sa dami ng may problema dito sa YouTube. So that's why hindi agad sila nakaka-reply ng mabilis. Pero kung susumahin natin lahat guys, yung mga nasabi ko, I think yun yung 5 key factors. That's why para sa akin, worth it pa rin talaga magsimula ng vlog ngayong 2025, especially parating na rin yung taon na year 2026. At kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin today, don't forget to subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating malupitang shoutout. Ayan sa mga solid viewers ng ating channel guys. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat guys, sa mga naghihintay ng vlogs natin daily, weekly. Ayan guys, hello po sa inyong lahat. At syempre guys, hindi rin natin kakalimutan yung ating mga exclusive members na nagpa-member last month and this month guys. Ayan, so isa po yan sa mga perks na pwede po nila makuha na every end of our video, pineplex po natin yan sila, no? And guys, meron po silang tinatawag na monthly community post na monthly guys, ipineplex po natin sila sa ating community. So guys, $1 per month lang po yung pa-member sa ating channel. At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so guys, pwede nyo panoorin ang vlog na to. And for sure, makakatulong yan. At guys, meron din tayong YouTube tips playlist na makakatulong sa inyo kung gusto nyo pang matuto ng mga basic dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.